Dahil ako po at ang Banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Ladies and gentlemen, Pastor Kibuloy! Salamat po. Pasensya na. Iba, kundi si Banat Ba! Palakpakan naman dyan! Parang mahina. Isa pa. Kumain si Daniel Padilla yung lalabas, ha? Isa pa. Ladies and gentlemen, Banat Ba! Parang mahina pa rin, eh. Isa pa. Kunwari naman, si Pastor Kibuloy yung lalabas. Ladies and gentlemen, Pastor Kibuloy! Salamat po. Pasensya na, ha? Wala po talaga akong sasabihin. Hindi nga, wala pero talaga. Galing pa po kasi ako ng Japan. Meron po talaga akong negosyo doon. Dapat matagal pa po ako bago uwi pagtapos ng Congress. Para hindi na tayo magulong. Kaya lang po, nung sinabi ng Mang Ana na meron tayong proclamation kay Pastor Kibuloy. So sabi ko, hindi pwede, wala ako doon. Kailangan natin tayo. Pastor Kibuloy. Diba? Ito na yung pagkakataon na yun, eh. Pero siyempre, tulad na sinabi ko, wala akong sasabihin. Mamimigay na lang tayo. Okay lang ba mamigay? Hindi naman ako kandidato, eh. At saka sombrero lang naman po. Ito automatic na sa'yo. Dito mo, tinahan mo na namin dito. Kung yung malakas ang sigawan. Kibuloy! 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 Mahina! Mahina! Kibuloy! Nakukuha! Pinapagod mo si Jay Ibarra, oh. Dito kaya? Malakas kaya dito? Sabay-sabay! Kibuloy! 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 Dinadabas hindi! Kibuloy! 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 Dito naman sa side! Kibuloy! Meron pa po ba? Dito! Dito nga! Mahina! Mahina! Kibuloy! 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 Sa likod! Kibuloy! Maraming salamat po. Ako po si Brother Pai. Hindi, biro lang din. Sige po, mag-iwan naman ng konting mensahe.
Alam niyo po, nung nandito po ako, nag-iisip ako po ano sasabihin ko sa inyo. Isa lang naalala ko, nakausap po natin si Pastor Kibuloy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakumbinsi ako na dapat maging Pangulo ito. Ito ang taong napakatalino. Pero wala naman matalino dyan eh. Si Chis Escudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibuloy, hindi lang matalino. Sobra ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Di ba po? Kitang-kita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya, ano nito ha? Official. Di ba? Pero ang dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun eh. Di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy hindi. Sa lahat, di ba? Talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na dami daw pagmamayari ni Pastor Kibuloy, ganito, yung mga akusasyon nila ganito. Doon sila nagkakamali. Wala naman yung sa pangalan niya. At lahat yun, ginagamit para sa serbisyo sa bayan. Di ba ho? Ang dami niyang ginagawa mga proyekto, eh kayo nga, non-stop kayong maglinis. Pwede mong pakilinis yung bahay ko. Hindi na, alam niyo, bilib na bilib kami mga banateros sa inyo pag naglinis po kayo. Grabe, panalo talaga. Palakpakan naman ang mga sarili natin. At isa pa pong nakita ko kay Pastor Kibuloy, hindi ho siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan, dahil ako po at ang banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At kung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki, pero alam nyo kasi, pasensya na medyo magiging seryoso ako. Isa lang maging seryoso eh. Ang buhay kasi isang beses lang yung dadaan sa buhay natin. Tama, mali? Lahat po tayo mamamatay. Sana iba mauna na. Lalo naman sa kamara. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito, lahat ng nakamkam natin dito, wala yan. Pwede mo bandalin sa buhay mo yan. Ang makikinabang lang ng pera ng mga congressman na yun, mga kabit nila eh. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang maaalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito, para kay Pastor Kibuloy, dahil po yan ang ano gusto ko, pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, good and well, faithful servant, di ba? Yun ang magandang marinig. Wala na iba, masarap na marinig ko, hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba ang sarap nun? Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng SMNI para ho magsimay dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Kaya ang dami dyan, tulad ng isang stasyon dyan, ang pangalan nun, kasi, munti ka ko naman, bawal pala magmura dito, bawal ang basis dito. Yung kapuso, at saka yung kapatid. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panoorin nyo, sino ang binabantayan nila? Yung launching ng alyansa ng mga tae. O, alyansa ng mga manggagago.
Yung event na yun ang kanilang fini-feature ngayon. Eh walang yung mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan. Ito, sama-sama na yung mga mantarambo. Ang unti, pero yun ang fini-feature nila. Anong halaga kaya sa kanila yun? Gaano kahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong ano dito, bayad. Ang meron lang tayo ano, dalawang bagay. PEP. Hindi mo bastos yun ha, dinamit ko. PEP. Puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy. Puso at panalangin. Maaari po ba, hinihingi ko sa inyo lahat na araw-araw, ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy. Araw-araw, ipanalangin natin ng isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. Nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titingnan niyo yung survey na sabi ko, grabe ito ha. Tinanggal na si Bato doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil alam natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. Diba? So ano ibig ko lang sabihin? Kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letrang P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letrang PP. Puso at panalangin. So yun po ang ating gagawin. Isa pang katakian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam niyo mo, no? Ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba? The last will be the first, and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-tumulong para manalo si Pangulong Duterte. Nakita niyo ba humingi ng posisyon si Pastor Kibuloy? Hindi! Ano ba taon niyo? Hindi! Itong mga congressman natin. Diba? Pagpasok na pagpasok ng kanilang Panginoong Pege, kanya-kanya na silang hinihiyan. O, nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga talo na ng pwesto. Si Pastor Kibuloy ang pinaka-tumulong, hindi sa aeroplano niya, sa helicopter ninyo. Eh wala, mahihirapan mo si Pangulong Duterte. We were there. Sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte noon. Nandun kami. Ako, si Mocha, ang Mocha Girls, 4 din ang pinupuntahan namin. Gulat na gulat kami kung paano nagagawa ni Pangulong Duterte yun. Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Kibuloy. Pero kahit kailan, hindi po siya nangingi ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kalululuhan, sinubukan siya. Kaya nga, to the point, nakulong siya. Dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Diba? Kita nyo nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito naman, tangang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwang-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon doon. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang natin ikampanya si Pastor Kibuloy. Huwag tayo titigil. Pwede po ba ito'y simula pa lang? As in, bahay natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Maraming nasisipag jowa. Kausapin nyo, di ba? Ipaliwanag nyo kung bakit buksan natin ang kanilang mga mata. May kramata yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, tama yung sinabi ni Jay. Kami ang patotoo. Buhay na patotoo na si Pastor Kibuloy ay talagang mapagmahal, humble, tinanggap niya ang manatero
Pinatigos kayo. Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami, di ba? Ay talagang merong pagpatigos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagmamahal. Palakpakan nyo sa